Magandang hapon po. Sumabog ang tangke ng tubig sa rooftop na isang gusali sa Parañaque. 10 ang nasugatan at nadamay pati ang ilang sasakyan. Nakatutok si Jomer Apresto. Umislap ang kuryente hanggang nagdilim sa bahaging ito ng Barangay Tambo sa Parañaque. Pasado alas 9 kagabi, sumabog pala noon ang tangke ng tubig na nasa rooftop ng ginagawang 12-story commercial building. Libo-libong litro ng tubig ang rumagasa. Kumakain ako dito sa Bulaluhan dito. Yung putok, akala ko may sumabog na bomba or something kasi malakas. And then mga 2 to 10 seconds later, may second explosion which was yung transformer. 10 ang sugatan sa insidente ayon sa Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang ang isang lalaking 13 anyos na magde-deliver lang ng pagkain. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay ang kanilang e-trike at nahulog pa sila sa butas. Nakasakay po ako nun sa e-bike eh. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Basta may bumagsak po sa amin Tapos basang-basa po kami. Tubig po talaga. Kasama sa ragasan ng tubig ang mga piraso ng bakal at konkreto na bahagi ng tangke. Ang mga debris tumama sa isang tinderang nagkabukol sa ulo at sa ilang sasakyang nadamay. Ayon sa kinatawan na nagmamay-ari sa gusali, handa silang sagutin ang gasto sa pagpapagamot sa mga napuruhan. Pinag-aaralan pa raw nila kung sasagutin din nila ang mga nadamay na sasakyan at establishmento. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa dahilan ng pagsabog ng tangke. Inaalam din ng pamahalang lungsod ang pananagutan ng may-ari ng building sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Isang Korean national ang nasagip mula sa umunoy mapang-abusong kapwa Koreano. Inaresto ang suspect sa isang condo unit sa Pasay kung saan dinarescue ang biktima. Tinawagan na ama ng biktima ang embahada ng South Korea sa Pilipinas para matulungan ang kanyang anak. Dito niya sinabi kung paano binibigyan daw ng droga ng suspect ang kanyang anak bago pagsamantalahan. Na-recover sa condo unit ang mga pakete ng daan-daan libong pisong halaga ng hininalang shabu at cocaine, pati mga improvised paraphernalia. Tumanggi magbigay na payag ang suspect. Nag-meet lang sila sa isang KTV. Kasi itong victim, tourist lang siya dito. Dahil nga nagkulang daw siya ng pera, allegedly, nag-work siya sa isang KTV dito sa Parañaque. Lord, I pray. Sumailalim sa basic military training ang mahigit 100 Navy reservists mula Batanes. Alinsunod sa utos ng Department of Defense na patibayin ang pagbabantay sa hilaga ng Luzon. Kasama sa pagsasanay ang rifles at combat training at ibang doktrina ng mga sundalo. Pero sabi ng Northern Luzon Command, hindi inarmasan ang mga reservists at nananatiling sibilyan. In compliance with the order ng ISIND natin na kailangan ma-upgrade or ma-intensify yung defense posture natin sa norte, yung pagtitrain natin ng mga reservists is part ng compliance ng ating Philippine Navy. Huwag naman sanang mangyari, halimbawa lang magkagera, wala tayong makukuha na full of soldiers na really to fight. Comprehensive Archipelagic Defense ang tawag ng Armed Forces of the Philippines sa paghahanda sa mga banta mula sa labas. Malayo man daw sa Batanes ang mga bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan pa ulit-ulit ang pangaharas ng China, mainam daw na maging handa. To deepen our country's defense depth, thus enhancing, of course, the defense of our archipelagic territory. This is, of course, in line with the realization that, number one, we have an external threat in the form of a very expansive and coercive power up there that happen to have the largest navy in the world. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, nitong Huwebes sa Baho de Masinloc, 21 oras o halos isang araw ang pagharang, pagdikit at paghabol ng 2 China Coast Guard vessels at 4 na Chinese maritime militia ship sa BRP Malabrigo. Sa automatic identification system data na ibinigay sa GMA Integrated News, makikita ang BRP Malabrigo na kulay asul sa AIS tracking system na ilang beses dinikitan, tinawiran sa harapan at hinarang. Pa-ekis-ekis sa dagat ang PCG para makalapit sa bahura at sa mga mangingisdang Pilipino roon. Pero sa 2 beses na tangka ng BRP Malabrigo, 2 beses din itong sinalubong at itinaboy. Nakabalik na ang BRP Malabrigo sa Manila noong Biyernes. Pero
wala pang konfirmasyon ang PCG sa insidente. They certainly came directly at the BRP Malabrigo and challenged its ability to get to Scarborough Shoal. And so, you know, I think what was clear from the data was any attempt to get even closer to Scarborough Shoal for the BRP Malabrigo would have been extraordinarily difficult. Wala pa ring pahayag ang Chinese Embassy sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bukas na ang simula ng Ramadan o buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim. At sa Quiapo, Maynila, naglinis na sa Golden Mosque at sa paligid nito bilang paghahanda sa banal na buwan ng mga Muslim. Bukod sa pagbabasa ng Quran, magkakaroon dito ng mga contest at iba pang Islamic activity. Sa Zamboanga City, inaabangan na ang moon sighting na hudyat ng pagsisimula ng Ramadan. Abala na rin ang ilang Muslim para sa iftar o yung kanilang pagsasaluhan sa gabi sa paglubog ng araw. Sa isa pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinapaalala ng Ramadan kung gaano kayaman ang kultura at relihiyon sa Pilipinas. Kinilala rin anya ang di matatawarang kontribusyon ng mga Muslim sa kasaysayan at pamanang kultura sa bansa. Maasa raw ang Pangulo na pagtitibay ng pagdaraos ng Ramadan ang ating relasyon sa mga Muslim at hihikayatin tayong magkaisa para sa pag-unlad. Muling nagbigay karangalan sa bansa si Pinoy Olympic gymnast Carlos Yulo sa 2024 Artistic Gymnastics Apparatus World Cup Series sa Azerbaijan. Kamako naman ang tubong buhol ang nanaig sa Oriental Super Featherweight title at pinatumba ang kalabang South Korean. Ang husay ng mga atletang Pinoy sa pagtutok, Hintano Tingkungko. Matapos magpakawala ng malulutong na combination punches, napatumba ni Virgil Valiente Vitor ang katunggali mula South Korea. Panalo siya via knockout sa 7th round para sa pinag-aagawang WBO Oriental Super Featherweight title. Naging susi raw ni Vitor ang pagiging maingat at tamang timing. Umusad naman sa quarterfinals ng first Olympic qualifying tournament ang Filipino Olympian at boxer na si Nesty Petesio. Nanaig si Petesio kontra kay Nancy Tas ng Germany via unanimous decision sa round of 16 ng women's 57 kg event. Makakalaban ni Petesio ang pambato ng the Netherlands ngayong araw. Sa gymnastics, muling nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas ang Olympian na si Carlos Yulo. Bronze medalist siya sa floor exercise finals ng FIG Apparatus World Cup sa Baku, Azerbaijan. Natapos ni Yulo ang laban sa score na 14.366. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Multi-immersive museum, 360-degree view at pwede pang magkape. Tapok po yan sa upgraded look ng Manila Clock Tower. We can do this sa pamosong tore sa pagtutok ni Katrina Son. Ito ang Manila Clock Tower noon, madilim at maalikabok. Ito na siya ngayon, aesthetic, dinarayo at pwede pang magkape-kape. Kilala na ito ngayon bilang Manila Clock Tower Museum na isang multi-immersive museum. Si Irish Ramos at ang anak na si Chris Ishrapolino. Dito naisip mag-mother and daughter bonding. Mahilig po kami ng anak ko sa history, so gusto po namin mabisita to. Manileño ako, so parang alam ko kung ano yung history, kung ano talaga yung nangyayari. Mas madami rin po ako natututunan other than sa school. Si Mark at kanyang mga kaklase, di pinalampas ang pagkakataong makapasyal dyan. Namangha po kami sa sa mga arts po yung based po sa nangyari noon sa dito po sa Manila. Layunin nga ng Clock Tower Museum na ito na may pakita sa publiko ang kalagayan ng lungsod ng Maynila bago maganap ang World War II. Nakadisplay sa 7 palapag na tore ang kasaysayan ng lungsod at mga obra ng iba't ibang artist sa bansa, gaya ng sinapit ng Maynila sa kasagsagan at pagkatapos ng World War II. Mga obra ng national artist na si Abdul Marie Imao at Ramon Orlina, pati obra ng iba't ibang artist.
nagiging way or tulay ang ating museum para ma-promote hindi lamang ang kultura, identity o filosofiya ng mga artists, ma-promote din yung slikang sining nila. May pahingahan at coffee shop sa ikatlong palapag, habang sa 6th floor makikita ang clock mechanism o mekanismo na nagpapagalaw sa mga orasan sa clock tower. At save the best for last para sa 360-degree panoramic view ng Maynila sa 7th floor. Magkaroon ng world-class tourism destination ang Manila na pupuntahan ng mga taga-Manileño, ng mga banyaga. Bukas ang clock tower mula Martes hanggang Linggo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. ×3 ang saya at kilig sa concert ni award-winning singer-songwriter Ed Sheeran na may opening performance ni Callum Scott plus Ben and Ben. Ang heartfelt kantahan na yan silipin sa chika ni Katati Bayan. What a perfect night for Shiro sa Manila leg ng mathematics tour ni Ed Sheeran. Definitely photograph-worthy ang performance ng award-winning singer-songwriter ng ilan sa kanyang hit songs tulad ng Happier, Shape of You at Thinking Out Loud. Naging emosyonal pa nga si Rabia Mateo na nanood ang boyfriend na si Jeric Gonzalez. Na-enjoy rin ng Sparkle couple ang pagsasama sa stage ni Ed at ng Filipino indie folk band Ben and Ben na nagduet pa sa kantang Maybe the Night. Hindi pa rin daw makapaniwala ang Ben and Ben na nakasama nila si Ed na nakipagkwentuhan daw sa kanila na parang kaibigan nila. Nanood rin ng concert ang abot kamay na pangarap star Chucky Dreyfus. Totally entertained din ang Philip fans sa opening performance ni English singer-songwriter Callum Scott. Pero bago ang onstage performance, we have a portable karaoke machine. May Pinoy-coded concert muna sina Ed, Callum, and Ben na enjoy sa kanilang pagkakaraoke. Ang Ben and Ben, thankful sa truly not a katang-isip core memory na magi-opening act ni Ed Sheeran. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. Sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya ang mga Pilipino na lumaban para sa bayan? Sa tanong na yan, sa isang survey, karamihan sa mga sumagot, lumabas ang pagiging makabayan. Nakatutok si Jonathan Andal. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Sabi ng iba naming nakausap, kahit ngayon, suntukan lang, pwede na. Kaming mga gwardya, kasama kami pag civil war na. Makikipaglaban po ako para sa ating bansang Pilipinas. Isa pong responsibilidad natin na tumulong at makipaglaban para sa ating mga bansa. Laban po tayo. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa kanila. Yan ang tanong ng Okta Research sa kanilang face-to-face survey sa 1,200 respondents nitong Desyembre. Panahong binomba ng tubig at itinaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines, 77% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang handa raw lumaban para sa Pilipinas laban sa dayuhang bansa. 23% ang nagsabing hindi. Gusto lang din natin, sir, makuha din po yung pulso ng ating mga kababayan. Because we're shifting towards external defense. It's a very good step towards the direction of being able to see the patriotic spirit ng ating mga kababayan. May kinalaman ba ito sa ROTC o Reserve Officers Training Corps? It's all-encompassing na, sir. No? We're also promoting naman po yung our younger generations to have that patriotic spirit po. So, for them to really embrace joining the ROTC. Sa iba't ibang age group ng mga sinurvey mula teenager hanggang senior citizen, pinakamarami sa mga nagsabing handa silang ipagtanggol ang Pilipinas ay mga edad 45 to 54. Ito yung mga parents, no, na talagang who are willing to defend their families. Possibly ito yung generation po na naka-experience po ng CAT sa high school at saka ROTC sa college po. Sa Mindanao, pinakamarami ang nagsabing handa nilang ipagtanggol ang bansa. Sa Visayas naman, pinakamababa. Tingin ng AFP, mga taga Mindanao kasi ang mas nakaranas ng kaguluhan at pagbabago. Kasi
makita niyo po yung transformation ng Mindanao, no? Nag-open up na rin tayo towards tourism and everything. Dahil naranasan nila yon, nakita nila po yung benepisyo. Habang nasa Class D ang mga nagsabi na handa silang ipagtanggol ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kasunod ng dagang tumatakbo, sa gitna ng mga pasahero sa NAIA, may mga panibagong daga na nakita na naman. At 3 pa yan. Nagsama-samang tila pinagpepiestahan ang mga basura. Nakatutok si Chino Gaston. Oh, post kayo ng post. Anong hindi magkakaipis at daga dito sa airport? Oh, tignan niyo yan. Aminado ang ilang biyahero. May ilan din talagang walang disiplina pagdating sa pagkakalat. Kaya nga sa viral video na ito, nakuha sa NAIA Terminal 3 nitong Martes, napatalon, napasigaw at napaakyat sa upuan ng ilan nang ang ilang nabulabog na peste naglabasan. Sa isang sulok naman ng NAIA 3, 3 daga ang lumabas sa butas. Kuha naman ang video na ito nitong Biyernes lang. Ang 3 daga, tila pinagpiestahan na ang laman ng nakakalat na sachet ng pagkain. Kaya puna ng ilang netizen, hindi katakatakang pamugaran ng mga peste ang NAIA. Tayo rin po may kasalanan kasi tayo rin po yung naging dahilan po. Hindi rin po tayo responsable sa pagtatapon ng ating mga basura. Pero sabi naman ng ilan, may pananagutan din ang pamunuan. I believe na dapat passenger and then yung management din responsible sa mga ganitong pangyayari. Sa passenger, ma'am, hindi tayo komportable kapag may nakita tayong ganun. So, dapat solusyonan talaga yung mga bagay na pangyayari na ganun. Kinakailangan daw makipagtulungan ang publiko sa paliparan para mapanatili ang kalinisan nito. Siguro po bothered kasi hindi lang naman po tayo mga Filipino yung napupunta dito sa NAIA. Nagiging representation din po ng Philippines tong airport natin. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na nakipag-usap na sila sa mga housekeeping at pest control service contractor at binalaang hindi na sila isasama sa mga susunod na bidding kung hindi aayusin ang trabaho alinsunod sa kontrata. Sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, meron namang pest control na ginagawa ang MIAA, no? Tinitinan nga namin yung video na lumabas kung kailan nangyari yun, no? It's possible na that video happened many years ago or parang tingin ko parang hindi naman ngayon lang yan, ano? Mukhang lumang video eh. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Nakatuon lang sa economic provisions ang aabyendahan sa saligang batas. Pagtitiyak po ito ng isang kongresista lalo't sa salang na bukas sa plenaryo ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sasalang na sa plenaryo ng Kamara bukas ang Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ang ilang economic provision ng konstitusyon. Pagsisiguro ng isang majority congressman, walang isisingit na amyenda maliban sa mga napag-usapan ng Kamara na puro pang ekonomiya. So yung sinasabi nila na pagsisingit tungkol sa mga pagbabago sa political at saka sa West Philippine Sea, wala tayong balak na ilagay doon. Bagkus kung ano yung idineklara nating baguhin, yun lang talaga yung mga topic na isasalang sa plenaryo. Sa Senado, patuloy pa rin ang pagdinig ng komite sa panukalang charter change. Iikot din ang Senado sa iba't ibang probinsya. Ayon kay Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senador Sonny Angara, pinakamainam pa ring isabay ang plebisito para sa charter change at 2025 midterm elections. Inevitably, any plebiscite is a political decision on the part of the voters. It's just like choosing a candidate. You take a position on a national issue. That's why it's inherently political. And we will save 13 to 14 billion pesos according to COMELEC. Is that not enough compelling reason? For me, that's 14 billion reasons. Pero bago pa man umabot sa plebisito, tila magiging hamon makuha ang kailangang 3/4 vote sa Senado. Sa ngayon kasi, 4 na senador na ang nagsabing tutol sila sa tsa-tsa, sina Senador Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Amy Marcos at Cynthia Villar. Sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaibigan ni Marcos at Villar, I am
support economic chatsa. Pero kung sabihin nyo na am I going to encourage support from from my colleagues, alam ko may kanya-kanyang desisyon na yan sila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kahit sa ang sulok daw ng mundo, asahan mo may Pinoy. At sa Land Down Under, sagot na raw ng isang restaurant ang pagpawi sa homesickness sa Pinas. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Itinuturing ang Melbourne, Australia bilang isa sa most livable cities sa buong mundo dahil sa kanilang katatagan, healthcare, kultura at kalikasan, edukasyon at infrastruktura. Efficient ang public transport ng syudad kaya hindi nila problema ang traffic kapag may malalaking event gaya na lang ng concert ni Taylor Swift sa Melbourne Cricket Ground. Perfect din for foodies ang Melbourne na itinuturing na culinary capital ng Australia. Kung nakabakasyon man o naninirahan na sa Australia, sakaling mag-crave for Filipino food, may sikat na Filipino resto sa West Foot Cray. Ayan, gutom na tayo. So, ito, chibog. Pagkaing Pinoy ito. Halika na! Bubungad sa iyo rito ang mouth-watering crispy pata, lumpiang sariwa, okoy, kansi na beef soup ng mga Hiligaynon, at marami pang iba. Pan muna natin itong crispy pata. Tamang-tama yung timpla. Malambot. Para ka nasa Pinas ulit. Dating nurse dito sa Australia ang Pinay Resto owner na si Janine Tubong, Malabon City. Ilang taon nang lumipas mula nang iwan niyang trabaho sa ospital para simulan ng pagluluto ng pagkaing Pinoy na minanan niya sa kanyang lola Pitang na mahusay magluto dahil sa Kapampangan roots nito. I was no longer happy with my career back then. Wala po talaga masyadong restaurants, Filipino restaurants or Filipino bars that serve a little bit of traditional and modern food and cocktails din po sa Melbourne at that time. Hindi lang mga Pinoy ang fans ng mga pagkain dito. This sisig is amazing. So much flavor. Okay. That entree with this sauce is mind-blowing because we can't generally eat any spicy food, but both of us really wanted to eat more and more of it. It's been an amazing journey for my Filipino chefs and myself to be able to share our Filipino traditions and culture through food. Mula rito sa Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mula sa mga kaanak at malalapit na kaibigan, nagbalik tanaw at namaalam sila sa huling pagkakataon para sa premyadong aktres na si Jacqueline Jose. Nakatutok si Aubrey Carampel. Sa huling gabi ng burol ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose o Mary Jane Gok, dumating mula Amerika ang kanyang bunsong anak na si Gwen Garimond. Dumalaw at nakiramay rin ang mga kaibigan at katrabaho ng aktres, kabilang na si Tom Rodriguez. Naroon ang kapatid ni Andy Eigenman na si Sid Lucero at pinsang sina Ryan at Jeff Eigenman. Inalala naman ng isa pang kapatid ni Andy na si Gabby Eigenman ang closeness nila ng veteran actress. Ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tita Jane. Pag may family gathering ng mga Eigenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. Si Gabby raw ang isa sa mga unang tinawagan ni Andy tungkol sa nangyari sa kanyang nanay Jane at agad siyang nagpunta sa bahay ng aktres kung saan natagpuan siyang wala ng buhay. Namatay si Jacqueline noong March 2 kasabay ng birthday ni Gabby. Isa raw sa mga pinaka hindi malilimutan ni Gabby tungkol sa kanyang tita Jane. How she was as a mother. It may not be 100% perfect. It was hard kasi of course Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane? Kasi they learned how to be independent.
Kinumpirma ni Gabby na isa sa mga pinag-uusapan ang pagdala ng mga abo ng aktres sa Siargao kung saan nakatira si Andy. May sinabi si Andy na uwi na tayo, nanay. Yun ang hindi ko makakalimutan. And that hit everyone, especially me. Yung uwi na tayo, nanay. Daming ibig sabihin nun. Ngayong araw ang inurnment ceremony para sa aktres at hiniling ng pamilya na maging pribado ito. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Bida sa Basilan ang waterfalls na may kakaibang rock formation at pati na ang isang eco park na ang libo-libong tulips gawa sa bote. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Tiyak na mafo-fall in love ka this summer season sa Bulingan Falls na atraksyon sa Namitan, Basilan. May taas itong 21 feet, relaxing dahil napapalibutan ng kakahuyan na nagbibigay lilim din sa mga turista. Bukod sa nakaka-in-love na pampalamig, dinarayo rin ang nakakamanghang rock formation. Relaxing yung lugar, sir, tapos maganda yung ambience. Tapos nakaka-relax yung tubig. Yung rock formation niya is natural. Kahit El Nino, talagang meron pa rin. Although, nai-slow yung flow. Meron namang 30,000 reasons for happiness na hatid ang 30,000 tulips sa Eco Park na ito. Netherlands yan? Nope, dahil sa Lamitan City rin yan. Ang tulips na yan gawa sa recycled bottles na bunga ng Solid Waste Management Program ng lungsod. Sa Lobo, Batangas naman, ganito ang eksena. Sama-samang nilinis ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog ang Malabrigo Lighthouse. Atraksyon ito sa mga turista, kaya para mas dayuhin, dapat panatilihin ang kalinisan at kagandahan. Ayon sa kanila, para ito sa pangangalaga sa kultura at kasaysayan sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Binigyan ng pagkilala ang GMA Network ng FICTAP o Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines sa paglahok nito sa 24th Cable Congress Day. Kabilang ang GMA Network sa binigyan ng Certificate of Appreciation ng FICTAP. Nagkaroon din ng interaction ng exhibitors at cable operators. Bahagi ng 25th anniversary ng FICTAP ang Cable Congress. Nagtipon-tipon dyan ang international at local providers, mga policy maker at cable operator sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunications technology. Patuloy na magdadala ng bahagyang pag-ulan ang hanging amihan at easterlies sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang hanging amihan sa northern at central Luzon. Maulap na kalangitang may mga pag-ulan ang dala niyan sa Bicol Region. Mahinang pag-ulan naman ang dala nito sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. May isolated light rains naman itong dala sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang nagpapaulan sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible makaranas na ng light to heavy rains sa ilang bahagi ng Mindoro. Inaasahan naman ang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. At mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Posible ang mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Panay Island, pati na sa Central at Eastern Visayas. Quick rundown naman ang showbiz happenings. From Fashion Week to Eras Tour, real quick, si Heart Evangelista. Sa kanyang Instagram, isinare ni Heart ang snippets ng kanyang fun experience sa concert ni Taylor Swift sa Singapore, kasama ang kanyang mister na si Senator Chis Escudero. Nakipag-exchange din si Heart ng friendship bracelet sa ilang Swifties. Sad news naman ang isinare ni Nasulen Yusap at Nico Bolsico. Ang softball scat na si El Gato na close ng kanilang anak na si Tilly, 2 weeks na raw nawawala. Kung may nakukuha man daw sa kanilang cat, sana raw ay dalhin ito sa isang caring family.
Face card never declined. Pinatunayan niya ni Korean oppa Cha Eun-woo sa behind-the-scene photos ng K-drama niyang Wonderful World. In character ang K-actor pero still giving top-tier visuals. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.